Philippine. So, paano mo sasabihin yun? Yes, Philippine Kairos. So, yun lang yung gamit niya. Consider na sarili ng province, place of birth mo, or yung mismo may country. Okay? Next. Teresa, for Kimas, give me an example. Kimas, hindi ikimas. So, Mindoro is ang iyong birthplace. So, Kairimas dapat siya. Diba? Province mo yan eh. So, ano yung mabibigay mo sa akin na example for Kimas? Ano ba yung meaning ng Kimas? Come. So, give me an example for Kimas. So, hindi sa kasi ang come, nagiging kasi mas madali siyang gamitin kung narating mo na or galing ka. Kasi iba yung pumunta sa galing kasi dalawang word siya. Pero sa totoo lang, isa lang naman ang meaning. Pero paano mo siya gagamitin ang Kimas sa tamang sentence? Yes. Galing ka ng Bulacan. So, sa Kimas nga lang, mas madali lang talaga kapag past siya. Kasi nanggaling ka na. Pero ginagamit din ko sa Tagalog para magamit yung Kimas. Darating ako dyan. Instead of pupunta ako dyan. Diba? So, ganun ang paggamit ng Kimas. Minsan ginagamit siya sa mga party. Darating ko sa party. Diba? Okay, ni-invite ka. Darating ako. Diba? Or galing na ako. So, yun yung gamit ng Kimas. Pero sa totoo lang, wala naman siya masyado pinagkaiba sa Kimas. Pero yung tamang paggamit meron. Okay? Lesson sum. Ashita. Doko ikimasu ka? Doko is sasagot ka, tinatanong ko Doko is, ano ba sa lingong ko, sa English yung doko. Kasi yun yung question, di ba? So, paano masasagot kung mismo word na yun? Doko, o place. Place yung dapat. Pero ano yung mismo word na yan? Doko na yan. Kaya nga, doko ikimasu ka. So, yung word na lang go, tapos may yung doko. Manatapil natin yan sa kabila. Di ba, pinakabisado ko sa inyo yung mga question word na interrogative. Okay? Ngayon, ashita. Doko ikimasu ka? Wala. Kung sinasagot mo ako sa Tagalog. So, ano ba yung question ko muna? Sa ako, Bukas, saan ka galing bukas? ay, ano po yung ginawa ko kahapon?
So, di ba, ang hirap sagutin nang hindi mo talaga naintindihan. Di ba? So, doko is where? Ashta is tomorrow. Ikimas is go. Pinag-aalam mo na mga kanina eh. Ashta, doko, ikimas ka. Saan ka pupunta? Bukas. Kasi kung ang naging translation mo, saan po ako galing bukas? Hindi pa nga nangyayari, tapos na. Diba? Saan galing? Diba? Yun yung dapat, ayun yung napakasalimuot talaga ng magkakapartner sila na hindi mo sila napaghahandaan. Dahil ang verb, marami siyang katikip. Diba? Kasi i-convert mo pa siya ng past or non-past. Then, positive and negative pa. So, masalimuot ang ng verb eh. So, ano ba yung nakadikit sa kanya? Time expression. Para magawa natin yun. So, it's either na lang kung agree ka or not, or kung tama ba o mali. Para sabihin mo na positive or negative, or nagawa o hindi, ang verb. Diba? Nasa sa'yo na lang yun. Kung sa tingin mo, hindi ka aalis bukas, paano ang negative answer kapag wala ka naman talagang pupuntahan? Yes. So, okay. Toko ikimasen. So, ibig sabihin, meron kasing tayong, meron din tayo kasama doon na particle mo. Sino nakakatanda mo? Once ang interrogative noun, dinikitan mo ng particle na mo, magiging negative yung verb. Ibig sabihin, hindi nang mangyayari. Yung verb. Diba? Naalala nyo na? Naalala nyo na? So, ang mo, huwag kayo mag-stick ng also kasi napakalayo niya dun sa meaning ng pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Once daw yung mo is same yung previous statement, ibig sabihin yung second statement is the same dun sa previous. Di ba? Yun yung unang mo. So, yung pangalawang mo natin, ito ay dinidikit lang naman sa interrogative noun. Ano ba tayo ulit yung interrogative noun? Kasi mahirap na hindi mo alam yung mga sinasabi ko. Interrogative ako ng interrogative. Tapos pala, hindi mo pala, wala idea tungkol doon. Ano ba yun?